Ilang araw ang nakakalipas mula ng ofera ng Golden State Warriors ng kontrata ang veteran free agent center na si Al Horford para maglaro sa kanila. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman ito sumasang-ayon at naggumagawa ng desisyon. Pinag-iisipan pa rin naman ito kung magre-retiro na siya o mananatili pa rin sa NBA ng isang taon, at habang hindi pa nga ito pumipirma sa kontrata na ibinigay ng Golden State, isa pa rin naman siyang ganap na free agent kung saan pwede pa siyang maagaw ng ibang kupunan kagaya ng Denver Nuggets na nangangailangan ng Plan B center at bagong sentro matapos maibalita na posibleng mawala sa kanila si Jonas Valanciunas matapos itong mag-request ng buyout para makapaglaro sa Greece. Kaya kung sakaling hindi magmadali ang Golden State Warriors na makumbinsi si Al Horford, maaari nga pong maunahan pa sila ng Denver Nuggets. Sa madaling salita, kailangan na ni Mike Dunleavy Jr. na mag-double effort, dahil kung hindi, mawawalan sila ng main target na sentro na makakatulong kay Stephen Curry. Samantala, dahil nga sa ginawang move ng Los Angeles Lakers, nakabuo na nga sila ngayon ng napakagandang lineup kung saan posibleng buuhin ng starting five ni Luka, Reeves, LeBron, Hachimura at DeAndre Ayton. Bukod sa kanilang starting lineup, tutulungan rin naman sila ng kanilang second unit, Gabe Vincent, Kenneth, ang bagong player na si Jake LaRavia, Jared Vanderbilt ang backup na si Jackson Hayes na pinapirma ng kontrata. Bukod dyan, sasamahan pa rin sila dito ni na Jordan Goodwin, Maxi Kleber, Ado Piero at si Shake Milton. Kaya ngayon meron silang 14-man lineup kasama ang kanilang hawak na triple center na sina DeAndre Ayton, Hayes at Maxi Kleber na siyang manguna sa front court. At syempre, marami ang mga analysts ang nagsasabi na sapat na ito para tapatan ang malalaking player ng Minnesota Timberwolves na siyang tumalo sa kanila ng nagdaang playoffs. Hindi kagaya noon, meron silang pantapat kay Rudy Gobert at Naz Reid.